Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2341 napakalakas ng titulo ng korona sa harapan. Saglit na hindi nag-alinlangan si Yezuan, direktang kumislap ang kanyang figure, at agad siyang nahulog sa pwesto, at sa oras na dumating ang powerhouse ng Deception Sect, nawala na si Yezuan. Gayunpaman, saglit lang, sa ibang direksyon, naglunsad si Yezuan ng isa pang sorpresang pag-atake. Kung tutuusin, kakaunti lang ang powerhouses sa Deception Sect para kay Yezuan, kahit na ito ay isang ordinaryong inferior god monarch level powerhouse. Walang pakialam si Yezuan, nakahantong sa pagpatay kay Yezuan, ngunit ang mga tao ng Deception Sect ay walang magawa. Nagpatuloy ang pagpatay kay Yezuan, ngunit ang mga elder ng Deception Sect ay maaari lamang tumakbo para sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang mga bangkay ng mga ordinaryong disipulong ito na pinatay ni Yezuan ay kasama lahat sa lumalamon na espasyo ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay may sama ng loob sa kanyang pamilya, ngunit wala siyang sama ng loob sa mga ordinaryong disipulong ito ng Heavenly Sect, kaya kapag may pagkakataon sa hinaharap, bubuhayin sila ni Yezuan. Ang isang panig ay ang nagkukusa sa pag-atake, at ito ay isang tao lamang, at maaari siyang pumunta saan man niya gusto. Sa kabilang banda, maaari lamang silang magdepensa sa bawat pagliko. Ang isa ay maliwanag at ang isa ay madilim, akala mo kung sino ang nagsasamantala. Ang mga tao ng Deception Sect ay namula nang mapatay sila, ngunit hindi nila ito mapigilan. Hindi man lang alam ni Yezuan kung gaano karaming mga disipulo ng Deception Sect ang kanyang napatay. Sa wakas, lahat ng mga disipulo ng Deception Sect ay nagtago sa pangunahing bulwagan, na maaaring ituring na huminto sa pagpatay kay Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos makita ni Yezuan ang mga tao ng Deception Sect na nagtatago malapit sa main hall, tumalikod siya at dirdiretsong umalis, nang walang niketiting na alaala. Gayunpaman, marami pa ring puwersa na maaaring makahanap ng gulo, kaya hindi gugulin ni Yezuan ang lahat ng kanyang oras sa maliit na Deception Sect na ito. Lumipas ang panahon, nagpatuloy ang pagpatay kay Yezuan, 3 sekta, 4 na sekta at 5 pamilya, masasabing lahat ng puwersa ay isa-isang matagpuan ni Yezuan. Ang mga subordinate na ito na umalis sa bahay ay pinilit ni Yezuan na umalis ng bahay, at pagkatapos ay pinigilan sa pamamagitan ng pag-alis ng bahay, o tulad ng Decepticon Sect, napilitan silang magsiksikan sa isang maliit na lugar at hindi makagalaw. Masasabing halos bumagsak ang mga subordinate force na umalis sa bahay. Alam na alam ng mga taong umalis sa bahay na may aalis sa kanilang tahanan kasama nila, ngunit hindi nila alam kung sino ito. Si Yezuan ay parang multo, gumagalaw sa paligid ng bahay, pinahihintulutan ang hindi mabilang na mga bitag na ayusin sa bahay. Sinusubukang akitin si Yezuan na kumuha ng cane, ngunit ito ay walang silbi. Ang mga bitag na ito ay maaaring mga tao na hindi makapaghintay kay Yezuan ng direkta, o sila ay naghintay para dito, ngunit sila ay nawasak ni Yezuan. Biglang umalis ang buong pamilya, at ang mga tao ay nataranta, at hindi man lang sila ng ahas na lumabas. Para sa mga subsidiary na pamilya na umalis sa bahay, mas mahirap, kung patuloy nilang susundin ang pamilya, haharapin nila ang patuloy na pag-atake ni Yezuan, ngunit kung maglakas loob silang magtaksil at umalis sa bahay, pagkatapos ay maghahatid sila sa isang sakuna ng paglipol. Maaaring pilitin ng isang tao ang isang sinaunang pamilya, natatakot ako na si Yezuan lang ang makakagawa nito. Pagkatapos ng lahat, habang hawak ang sistema, nagawang iwasan ni Yezuan ang roundup ng paulit-ulit, at nadiskubre rin niya ang tunay na mga kahinaan ng kalaban sa tamang panahon. Gayunpaman, gaano man kaingat si Yezuan, may mga pagkakataon pa rin na nagkamali siya. Sa araw na ito, random na nakahanap ng target si Yezuan, kaya direktang binuksan niya ang function ng pagtatago ng Wings of the Gods at naglakad pasulong. Sa panahong ito, napakarami na niyang ginawang pag-atake, at pamilyar na siya sa mga ito. Ang target na pinili ni Yezuan sa pagkakataong ito ay isang maliit na muog na umalis sa bahay, at ang bilang ng mga tao sa muog na ito ay naimbestigahan na ni Yezuan, at mayroon lamang 13 disipulo na umalis sa bahay, pati na rin ang ilang mga tagapaglingkod. Sa makatuwid,
handa si Yezuan na wasakin ang muog na ito ng direkta. Karaniwan, ito ay isang napakasimpleng bagay, at walang posibilidad na magkaroon ng anumang aksidente, ngunit sa patuloy na pagkilos ni Yezuan, paano masasabing walang paraan upang umalis sa bahay? Sa katunayan, ang kuta na ito ay isang bitag, at sa kuta na ito, nagkakahalaga ng malaking pera upang umalis sa bahay at bumuo ng isang nakatagong pagbabawal. Karaniwan, ang gayong pagbabawal, maaaring makita ni Yezuan sa isang sulyap. Ngunit ang tagumpay sa panahong ito ay naging bahagyang manhid ni Yezuan, kaya sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Direktang pumasok si Yezuan sa muog na iyon, wala siyang masyadong pakialam, at direktang nagsimulang pumatay. Ang mga mababang antas na disipulong ito, hindi alam ni Yezuan kung ilan ang kanilang napatay sa panahong ito. Gayunpaman, biglang, isang malakas na pamimilit ang biglang sumabog, at ang pamimilit na ito ay napakalakas, kaya't si Yezuan ay kailangang huminto. Ang mga mata ni Yezuan ay nakatuon sa kaibuturan ng kuta, at sa oras na ito, sa wakas ay nakita ni Yezuan na ito ay isang nakatagong pagbabawal. Damn, this time, naging pabaya ako. Sabi ni Yezuan na may kaunting inis sa kanyang puso. Ngunit ngayon huli na para sabihin ito, nakita ko na mula sa pagbabawal na iyon, direktang lumabas ang tatlong figure, dalawang medium God Monarch Realm, at isang superior God Monarch Realm. Ikaw si Yezuan. Biglang tumingin kay Yezuan ang lalaki mula sa superior God Monarch Realm at gulat na sinabi. Bahagyang natigilan si Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na may nakilala siyang isang taong nakakakilala sa kanya. So ano, okay, ikaw Yezuan, paano kita na-provoke nang umalis ako sa bahay? Gusto mo bang istorbohin ako sa pag-alis ng bahay ng ganito? Kung may kakayahan ka, tumayo ka ng diretso, at lihim na atakihin ang kaakibat na pamilya na iniwan ko sa bahay, anong klaseng kakayahan ito? Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos marinig ang pag-amin ni Yezuan, ang lalaki ay nagalit. Walang pakialam na sinulyapan ni Yezuan ang lalaki, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi siya tanga, siya ay malakas at malakas kapag siya ay umalis sa bahay, kung saan mayroong hindi mabilang na mga master. Yezuan ay hindi karapat-dapat na banggitin sa lahat sa harap ng pag-alis ng bahay, kung siya ay talagang haharapin ito, kung gayon, si Yezuan ay walang pagkakataon na manalo, kaya Yezuan ay maaari lamang pahiniin ang lakas ng pag-alis ng bahay ng hakbang-hakbang. Sapat na ba ang sinabi mo? Sapat na, kung gayon, mamatay na tayo. Hindi pinansin ni Yezuan ang sinabi ng taong ito, at sa isang kaway ng kanyang kamay, ang Thousand Beast Sword Attendant at ang Flower God Sword Attendant ay nagmamadaling lumabas, at sa sandaling lumabas sila, tinawag din nila ang bundok na antas ng Diyos at ang daang bulaklak na Diyos ng bulaklak. Kasabay nito, hawak na ni Yezuan ang Divine Sword at sumugod pa sulong. Yezuan, naghahanap ka ng kamatayan mag-isa, lakasan mo ang loob na saktan kami at umalis ng bahay, malalaman mo, ang tinatawag na buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang nakapuslit sa akin na. Umalis sa bahay sa panahong ito, ngunit ngayon, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Mayabang na sabi ng lalaki. Ang paglilinang ng Supreme God Monarch Realm ay nagbigay sa kanya ng mga kwalifikasyon para sabihin ang mga ganoong bagay. Pero sa kasamaang palad, maling tao ang pinili niya. System, kainin mo lahat ng resources na nakolekta ko sa panahong ito. Ngayon, gusto kong ipaalam sa taong ito kung ano ang kawalan ng pag-asa. Ang labanan ni Yezuan sa panahong ito ay natural na umani ng maraming mapagkukunan, ngunit hindi nilalamon ni Yezuan ang mga ito, ngunit pinanatili ang mga ito, kasama ang mga mapagkukunang ginawa sa pamamagitan ng paglamon ng espasyo, masasabing si Yezuan ay mayroon na ngayong malaking bilang ng mga mapagkukunan upang lumunin. Hindi siya nag-upgrade noon, dahil lang sa tamad si Yezuan na mag-upgrade, dahil wala man lang disenteng kalaban, ngunit ngayon, kailangan ni Yezuan na kainin ang mga mapagkukunang iyon. Habang hindi mabilang na mga mapagkukunan ang nilamon, ang mga senadoryas ng system ay tumunog din. Ding, nakalusot ang host, at ang kasalukuyang 7-rank inferior God Monarch Realm. Tumaas ng ilang mga antas sa isang hilera. Gayunpaman, ito ang resulta ng pag-iipon ni Yezuan ng mga mapagkukunan sa loob ng mahabang panahon. Masasabing ito ay isang pagsabog ng akumulasyon ni Yezuan.
Nakakalungkot na medyo hindi nasisiyahan si Yezuan sa kanyang puso. Una niyang naisip na sa pagkakataong ito ay maaari niyang direktang masira ang Middle God Monarch Realm sa isang pagkakataon. Pero hindi ko inaasahan na magiging mas malala pa. Kabanata 2342, Dalawang Banal na Espada. You actually broke through. How is this possible? Masasabi bang nagtatago ka ng lakas mo? Okay, ikaw Yezuan, ikaw ay talagang isang henyo. Napakatagal na mula noong ikaw ay sumali sa Kunlun Realm, at ikaw ay nag-improve ng husto, ngunit hindi mo kami dapat saktan at umalis ng bahay. I'll give you a chance now. If you're willing to submit to us and live home, then we can take the past na parang hindi nangyari. How about it? Ito ba ang ibig mong sabihin sa pagtatangkang i-recruit si Yezuan? Nakakalungkot na hindi ito matanggap ni Yezuan, dahil lang sa kakaalis lang niya ng bahay at gusto niyang supilan si Yezuan, masyado na siyang nag-iisip. Dahil lang umalis ka sa bahay at gusto mo akong sumuko, mayroon ka bang kwalipikasyon? Anong mayabang na tono, Yezuan, sino ka sa palagay mo? Maglakas loob na maging mapangahas, aalis ako ng bahay mula sa isang sinaunang pamilya. Paano mo maiisip ang konotasyon? Bakit? Sa palagay mo ay maaari mong hamanin ang awtoridad ng aking pag-alis sa bahay sa pamamagitan ng pag-istorbo sa aking kaanib na pamilya sa panahong ito. To tell you the truth, ang mga kaakibat na pamilyang ito ay isang aso lang na pinalaki ko malayo sa bahay. Sa pag-alis ko ng bahay, lagi kong hinahabol ang prinsipyo ng katatagan ng sarili kong pamilya. Ang mga kaanib na pamilya, nigil-inang ako ng iilan ng random, at hindi ko sila pinapansin kahit kailan. Sa totoo lang, kahit pagsamasamahin ang lahat ng kaanib na pamilya, hindi sila karapat-dapat sa lakas ng pamilya ng sangay na iniwan ko. Yezuan, sa tingin mo ba ay may epekto ka sa pag-alis ko sa bahay? Isa ka lang clown. Kung mapansin ka ng sinuman sa mga matatandang iiwan ko sa bahay, mamamatay ka ng walang lugar na malibing. Panipi, para sa kapakanan mo at ako, na parehong mga disipulo ng Kunlun Realm, bibigyan kita ng pagkakataong sumama sa akin at umalis sa bahay ngayon, iingatan kita, kung hindi, tiyak na mamamatay ka. Ang taong ito ay naging isang disipulo ng Kunlun Realm, ngunit paano mapapansin ni Yezuan ang kanyang kalokohan? Kahit gaano pa siya kalakas kapag umalis siya ng bahay, sa puso ni Yezuan, wala siyang pakialam. Tapos ka na bang magsalita ng kalokohan? Casual na hinugot ni Yezuan ang Divine Sword sa kanyang kamay, at hindi na siya handang makipag-usap ng walang kaparirikan sa taong ito. Mayabang na bata, dahil hinahanap mo ang sarili mong kamatayan, kung gayon, tutuperin ko na kayo. Kayong dalawa, ano pa ang ginagawa ninyong tulala? Ibigay niyo na sa akin. Yezuan, ngayon, ipakikita ko sa iyo ang lakas ng aking alagad na umalis sa bahay. Sa isang iglap, ang dalawang Mid-God Monarch Realm guys ay sumugod kay Yezuan. Ding, nag-prompt ang system, tukuyin ang target, at ang pangkalahatang antas ng 3 grado ay nasa gitna ng God Monarch Realm. Ding, ang system ay nag-uudyok, italaga ang target, at ang pangkalahatang antas ng 5 ranggo na Medium God Monarch Realm. Ito pala ay 2 lalaki na may titulong unang ranggo ng general. Mukhang, ito ay malayo sa bahay, mayroon talagang ilang mga lihim na paraan upang mapabuti ang iyong lakas. Alam mo, ang pagkuha ng titulo ng korona sa harapan ay hindi gaanong simple. Diyos Destroyer, hindi nagatubili si Yezuan, at direktang naglaslas gamit ang isang espada. Ngunit sino ang nakakaalam na sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-atake ay hindi nakatanggap ng kahit katiting na epekto, ang 2 taong iyon ay lubhang matalas, at sila ay mahusay din sa pamamaraan ng pinagsamang pag-atake. Ang pag-atake ni Yezuan ay madaling nilalabanan nila. Yezuan, mayroon ka bang kaunting kakayahan? Kung gayon, maaari kang mamatay. Sa likod nilang dalawa, mahinang sabi ng malakas na lalaki na bakas sa mga mata nito ang panghahamak. Ito ba ang tunay na lakas ng isang alagad na umalis ng tahanan? Hindi kaya ang uri ng aksyon na ginawa ni Yezuan noon ay talagang gaya ng sinabi ng taong ito, sa loob ng bahay, wala man lang pakialam dito. Gayunpaman, ngayon, ang 3 taong ito, si Yezuan ay pinatay. Megatron, anyo ng magic weapon. Sa isang iglap, nagbago agad si Megatron.
Ang hindi inaasahan ni Yezuan ay sa pagkakataong ito, sa anyo ng mahiwagang sandata ni Megatron, isa pang espadang pumapatay ng Diyos ang aktwal na lumitaw. Oo, ito ay ang Divine Sword. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maaaring ibahin ng Megatron ang Excalibur. Hindi na kailangang sabihin, ang kapangyarihan ng Divine Slayer Sword, saan magdadalawang isip si Yezuan, at direktang pinili ang anyo ni Megatron. System, ilang devouring point ang kailangan mo para ayusin ang God-killing sword form ni Megatron. Ding, sinenyasan ng system na ang pag-aayos ng anyo ng Megatron Slayer ay nangangailangan ng pagkonsumo ng 5 devouring points. 5 mga punto ng paglamon, hindi gaanong. Sistema, gamit ang mga punto ng pananampalataya, pagpapalitan ng 5 mga punto ng paglamon, gusto kong magkaroon ng anyo ng Megatron na makapatay ng Diyos na espada. Ding, naging matagumpay ang pagpapalitan ng mga punto ng pananampalataya ng host para sa 5 paglalamon. Ding, matagumpay na naayos ang Excalibur form ni Megatron. Ding, sinenyasan ng system na si Megatron ang instrument spirit ng Godslayer Sword, para makontrol niya ang 2 Godslayer Sword na pag-aari ng host ng sabay. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yezuan, labis na nasisiyahan si Yezuan sa ganoong resulta. Gayunpaman, malinaw na may pagkakaiba pa rin ang 2 espadang ito na pumapatay ng Diyos. Ang sariling espada na pumapatay ng Diyos ni Yezuan ay maaaring i-promote, gayunpaman, ang espadang nakapatay ng Diyos na ito na ginawa ni Megatron ay hindi maaaring isulong. Megatron, ibibigay sa iyo ang espadang makapatay ng Diyos, patayin mo ako. Sa isang iglap, 2 magkaparehong espada na pumapatay ng Diyos ang sumugod sa kanilang. 2 ng direkta sa ilalim ng kontrol ni Megatron, at kontrolado ni Megatron ang 2 espada na pumapatay ng Diyos ng sabay, at walang kahit kititing na hadlang. Para sa magic weapon form ni Megatron, talagang gumawa siya ng God-killing sword. Masaya si Yezuan sa kanyang puso, ngunit mayroon siyang ibang ideya. Ang Divine Sword ay tila medyo hindi makasabay sa ritmo ng labanan ni Yezuan. Bagamat sinasabing ang kasalukuyang Divine Sword ay maaari pa ring magpanatili ng isang suppressive advantage sa kalaban, gayunpaman, sa pagtaas ng level ni Yezuan, ang kalaban na nakaharap kay Yezuan ay lumalakas, at tila hindi ito masyadong halata. Mukhang oras na para i-upgrade ang Excalibur. Ang Divine Sword ay maaaring lumamo ng mga mapagkukunan at makamit ang layunin ng pag-upgrade, ngunit dahil ang mga mapagkukunan ni Yezuan ay hindi sapat para magamit para sa kanyang sarili noon, hindi man lang niya naisip na i-upgrade ang Divine Sword. Ngunit ngayon tila nalalapit na ang pag-upgrade sa Divine Sword. Bukod dito, nalaman din ni Yezuan na kapag na-control na ng Megatron ang Divine Sword upang lumaban, si Yezuan mismo ay magagamit lamang ang kanyang mga kamay. Hindi ito ang resulta na gusto ni Yezuan, ang problemang ito ay dapat ding lutisin ni Yezuan. Siyempre, ang mga problemang ito ay maaari lamang gawin ng hakbang-hakbang, at hindi inaasahan ni Yezuan na sasabihin na maaari silang makumplito sa isang hakbang. Ang 2 espadang nakapatay ng Diyos ay patuloy na umaatake sa hangin, at sila ay nakatali pa sa 2 disipulong umalis ng bahay. Very good, I didn't expect you to be a little stronger than Rumord, parang kung hindi ako mismo kikilos, hindi kita matutulungan. Biglang may narinig na boses, ang young master pala ang umalis ng bahay at hindi gumagalaw. Nang bumagsak ang mga salita, ang young master na ito na umalis ng bahay ay naglunsad na ng isang pag-atake, at nakita lamang ng taong ito na ang taong ito ay naglabas ng isang espesyal na magic weapon sa hugis ng isang crescent moon mula sa kanyang kamay, at sa isang iglap, isang espesyal na field ang nabuo. Kabanata 2343, bumalik sa leveling. Yezuan, kung makikita mo ang aking Moonlight Realm, maaari kang ituring na isang lugar upang mamatay, hindi mo kailangang subukang magpumiglas ng walang kabuluhan. Sa aking Moonlight Realm, ang iyong cultivation ay patuloy na masusupol at maubos. Masungit na sabi ng lalaki. Kasabay nito, tumunog din ang prompt ng system. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang host ay natukoy na nasa isang espesyal na larangan, at ang paglilinang ay mabilis na bumababa. Ding, ang host cultivator ay bumaba sa Emperador level 7th grade God Monarch realm. Ding, ang host cultivator ay bumaba sa King level 7th rank God Monarch realm. Ano ang nangyayari? Bahagyang natigilan si Yezuan,
hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon. System, sinusuri ang Moonlight Realm, gusto kong makita kung paano masusugpo ng realm na ito ang realm ko. Ding, system prompt, ang pagsusuri ng data ay patuloy. Tagumpay sa pagsusuri, si Ding, ang Moonlight Domain, na sumisipsip sa pambihirang liwanag ng buwan sa Divine Realm bilang pinagmumulan ng enerhiya, ay may napakalakas na nakakaagnas na kakayahan. Sa Moonlight Domain, ang Moonlight Origin ay patuloy na magwawasak ng anumang kapangyarihan, ito man ay ang kapangyarihan ng mga Diyos o ang kapangyarihan ng batas, ang Moonlight Origin ay maaaring dahan-daang magnas, at sa gayon ay patuloy na binabawasan ang lakas ng lumalabas. Ang pinagmulan ng Moonshine. Alam ni Yeshua na sa Divine Realm, dahil sa pagkakaroon ng 10 araw, ang gabi ay halos katumbas ng wala. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala na talaga, sa katunayan, araw-araw. Mayroon talagang ilang minuto na makikita mo ang liwanag ng buwan. Gayunpaman, ang ilang minuto lamang ng oras ay matagal nang nakalimutan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang young master na ito na umalis ng bahay ay talagang nilinang ang isang bagay tulad ng Moonlight Origin. Ito ay ilang minuto lamang sa isang araw, at kung nais mong linangin ang isang bagay na tulad nito, talagang kailangan mo ng matinding tiyaga, at kung walang mga espesyal na pagkakataon, natatakot ako na imposibleng makamit ang anumang bagay sa iyong buhay. Si Yezuan ay nakakita ng maraming kapangyarihan sa batas, ngunit sa liwanag ng buwan, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Ang lakas ni Yezuan ay patuloy na nababawasan at humihina. Alam ni Yezuan na kung gusto niyang talunin ang taong ito, hindi niya ito magagawa kahit ngayon lang. Napakagaling mo, parang minaliit ko talaga ang pag-alis ng bahay. Kaya, dito tayo ngayon, Megatron, bumalik ka. Sa mga salita ni Yezuan, ang Divine Sword at Megatron ay sabay na bumalik sa tabi ni Yezuan, at sa parehong oras, ang figure ni Yezuan ay direktang nawala. Ito ang kapangyarihan ng batas ng kalawakan, itong si Yezuan ay pinagkadalubhasaan ng kapangyarihan ng batas ng kalawakan, habulin mo ako, dapat mong patayin ang taong ito. Nang makita ang figure ni Yezuan na unti-unting lumabo at pagkatapos ay nawala, ang young master na umalis ng bahay ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit talagang pinagkadalubhasaan ni Yezuan ang kapangyarihan ng batas ng kalawakan. Ang kapangyarihan ng batas ay marami. Ang pinakakaraniwan ay ang mga batas ng oras, espasyo, buhay, 5 elemento, at iba pa. Ang mga pinakakaraniwang kapangyarihan ng batas na ito, bagamat sila ang pinakamadaling linangin, ay ang pinakamahirap ding matagumpay na linangin. Ang pangunahing dahilan kung bakit pinipili ng maraming tao ang mga hindi sikat at kahit na walang silbing paglilinang ng batas ay dahil sa kahirapan na ito. Ang mas bihirang kapangyarihan ng batas, mas madali itong matagumpay na linangin, at ito ay maituturing na balanse. Sa makatuwid, kahit na alam ng lahat ang mga batas ng kalawakan, kakaunti ang mga tao na talagang nakakaunawa sa kanila. Sa kabaligtaran, ang mga hindi alam kung ano ang kapangyarihan ng batas, ngunit ito ang pinakakaraniwan. Halimbawa, hindi ba ang batas ng liwanag ng buwan na nilinang ng young master na ito na umalis sa bahay ay isang uri din ng kapangyarihan ng batas na medyo nagsasalita, hindi pinahahalagahan ng mga tao. Sa oras na ito, mabilis na umalis si Yezuan sa Moonlight Domain sa pamamagitan ng kapangyarihan ng teleportation, huwag tumingin sa Moonlight Realm, bagamat sinasabing ito ay may malakas na kakayahan sa pagguho, ngunit sa katunayan, ang kapangyarihan ay karaniwan. Pagkaalis ni Yezuan, naisip niya ito sa kanyang puso, tila ang mga kaakibat na pamilya at mga taong nakilala niya noon ay hindi ang pangunahing puwersa ng pag-alis ng bahay. Hindi kaya ganoon kalakas ang pag-alis sa bahay. Sa panahong ito ng pagpatay, pinatay ni Yezuan ang hindi mabilang na mga disipulo na umalis sa bahay at ang mga kaakibat na puwersa na umalis sa bahay, ngunit alam ni Yezuan na ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Ang pagpatay sa mga ordinaryong disipulong iyon ay hindi magdadala kay Yezuan ng anumang pakinabang, ngunit ito ay isang pag-aaksaya ng oras ni Yezuan. Pansamantala lang daw mapipigilan ang mga ganitong aksyon. Kung gusto mong harapin ang isang behemoth tulad ng pag-alis ng bahay, hindi ito nangangahulugan na maaari mo itong sirain, maaari mo lamang itong gawin ng hakbang-hakbang. Diretsyong bumalik si Yezuan sa Kunlun Mirror, dahil wala siya sa bahay saglit. Walang magawa si Yezuan.
Tapos, mas magandang pumunta sa misteryosong lawa para mag-level up muna. Bukod dito, kinailangan ding magmadali ni Yesuan para pagbutihin ang kanyang lakas, dahil palapit ng palapit ang Divine Lord Ring. Bagamat walang takdang oras para sa paghawak ng Divine Lord Ring, dahil natagpuan na ni Mian si Yesuan, makikita na malapit na rin ang hawak ng Divine Lord Ring. Siguro posible na hawakan ito ng direkta sa susunod na sandali, ngunit hindi imposible. Sa makatuwid, dapat pagbutihin ni Yesuan ang kanyang lakas hanggat maaari bago isagawa ang Divine Lord Ring. System, teleport mo ako sa mahiwagang lawa. Ang mahiwagang lawa, ang eksklusibong lugar ng pagsasanay ni Yesuan, pati na ang purple na dugo at ginintoang dugo, ay palaging naghahayag ng mga hindi pangkaraniwang kahulugan, ngunit hanggang ngayon, hindi alam ni Yesuan kung anong mga sekreto ang nakatago. Ding, nag-prompt ang system, magsisimula ang teleportasyon. Ding, successful ang teleportation. Sa pagkakataong ito ay dumating si Yesuan sa misteryosong lawa na ito, tila walang pinagkaiba sa pagitan ng lugar na ito at sa mga nakaraang ilang beses, kaya hindi na nagpatagal si Yesuan, at direktang nagsimulang hanapin ang kanyang target. Sa pahiwatig ng lakas ni Yesuan, ngayon ang mga divine beast na iyon sa paligid ng misteryosong lawa ay hindi na kayang bigyang kasiyahan ang gana ni Yesuan, masasabing ang mga divine beast na ito ay hindi maaaring maging banta kay Yesuan. Sa makatuwid, si Yesuan ay nagsimula ng sumulong, naghahanap ng mas advanced na divine beast bilang isang kalaban. Sa paligid ng misteryosong lawa, kahit na ilang beses nang nakapunta rito si Yesuan, hindi pa rin niya naiisip kung ano ang nangyayari. Ang kaharian ng mga divine beast dito sa pangkalahatan ay napakataas, at marami sa kanila ay may mga espesyal na mahiwagang kapangyarihan. Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng pagpatay sa mga banal na hayop na ito, maaari kang makakuha ng isang patak ng ginintoang dugo, na ginagawang mas pambihira ang lugar na ito. Maraming mga high-level na divine beast ang nagtipon-tipon, at ang misteryosong lawa ay palaging naghahayag ng kakaiba dito, ngunit hindi ito pinapansin ni Yesuan, kahit alam na alam niyang may mali dito. Para kay Yesuan, ang tanging gamit dito ay isang lugar para mag-level up siya. Well, magandang layunin iyon, tama para sa akin ngayon. Tumango si Yesuan, sa pagkakataong ito. Ang target na ibinalik ni Wonzon Sword Servant para kay Yesuan ay medyo espesyal din, sa mahigpit na pagsasalita, hindi na siya matatawag na Divine Beast, kundi isang pag-iral na parang espiritong Diyos. Isa itong espiritong Diyos na nilinang ng isang halaman, at ang kaharian ay umabot pa sa 6 na ranggo na gitnang Diyos na kaharian ng Monarch. Bagamat si Yesuan ay nasa inferior God Monarch realm lamang sa panahong ito, isa rin siyang super existence na may titulong pre-crown sa antas ng emperador. Sa makatuwid, gusto lang ni Yesuan na hamunin ang espesyal na banal na hayop na ito, ngunit gusto niyang makita kung ano ang napaka-espesyal ng espiritual na Diyos na ito na nilinang ng mga halaman. Kabanata 2344, ang makapangyarihang Cheeto. Ang espiritual na pakiramdam ni Yesuan ay pinakawalan, at kasabay nito ay itinagubilan na niya sa system, detect this target. Ding, ang tinukoy na target ay nakita, ang pagtuklas ay matagumpay. Ding, nag-uudyok ang system, ang itinalagang target ay ang Venerable Kiento, ang pang-6 na ranggo na nasa gitnang antas ng God Monarch na kaharian. Ang kagalang-galang na Kiento ay orihinal na isang sinaunang baging ng espiritu na tumubo sa paligid ng mahiwagang lawa. Sa paglipas ng panahon, patuloy na sinisipsip ng Venerable Kiento ang enerhiya na nilalaman ng misteryosong lawa, at sa gayon ay umunlad sa kung ano ito ngayon. Ding, nag-uudyok ang system, mangyaring bigyang pansin ang host, ang itinalagang target ay may mga espesyal na kakayahan, inirerekomenda na iwasan ng host ang pakikipaglaban dito. Biglang nagdagdag ng pangungusap ang system, na naging sanhi ng bahagyang pagkunot ng noo ni Yesuan. Bagamat ang system ay hindi naglabas ng alerto sa pagkakataong ito, ang pagpayag kay Yesuan na umiwas sa pakikipaglaban ay talagang iba sa isang alerto. Isang pang-6 na baitang middle level na Divine Sovereign Cultivation Base. Sa anumang kaso, si Yesuan ay isa ring emperador sa ika-7 baitang, kaya hindi ito nangangahulugan na wala siyang kapangyarihang lumaban. Kaya, ibig sabihin, ang pangunahing ipinapaalala ng sistema kay Yesuan na bigyang pansin ay ang espesyal na mahiwagang kapangyarihan nitong kagalang-galang na Cheeto.
Inilabas ni Yezuan ang Excalibur at hinawakan ito sa kanyang kamay, ngunit gusto niyang makita kung ano ang espesyal sa taong ito. Thousand Beast Sword Servant, Flower God Sword Servant, ibigay mo sa akin. Kasunod ng utos ni Yezuan, sa isang iglap, ang Thousand Beast Sword Attendant at ang Flower God Sword Attendant ay nanguna sa mga bundok sa antas ng Diyos, at ang daang bulaklak at Flower God ay sumugod. Sa sandaling gumalaw ang figure ni Yezuan, handa na rin siyang magpadala. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kakilakilabot na eksena ang nangyari. Boom! Crack kotsa! Isang pagsabog ng mga kakaibang tunog ang dumating, at pagkatapos, sa radius na 10,000 milya, isang pagbabago ang naganap sa parehong oras. Ang mga baging ay bumangon mula sa lupa, at nabasag pa sa kalangitan. Sa kalangitan, hindi mabilang na mga baging ang nagkuros, at ang mga mahiwagang prutas ay lumitaw sa isang iglap. Sa itaas ng lupa, ang mga baging na iyon ay lalong nagkakasalikop, kaya't kahit kalahati ng lupa ay hindi nakikita. Whoosh! 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 Hindi mabilang na mga baging ang nagkuros sa isa't isa, ngunit sa isang kisap mata, ang Thousand Beast Sword Attendant, ang God Level Mount, ang Flower God Sword Attendant, at ang 100 Flowers God of Flowers ay direktang napatay o natrap ng mga baging. Sa isang kisap mata, ang kagalang-galang na Kiento ay nakagawa ng kakaibang kaharian na ito. Ding! Alarm! Alarm! Host mangyaring bigyang pansin, ang host ay nasa isang espesyal na espasyo at lubhang mapanganib, inirerekomenda na ang host ay lumikas kaagad. Ding! Nagudyok ang system, ang kaharian ng Venerable Kiento ay na-refresh, at ang kasalukuyang king level na pick ay ang First Class God Monarch Realm. Ding! Alerto ng system, alerto, alerto, nakitang espesyal na pag-atake. Ang isang serye ng mga alarma ay halos napatulala kay Yezuan, ngunit sa isang kisap mata, siya ay ganap na natalo. Ano nga ba itong kakilakilabot na kagalang-galang na Cheeto, na talagang nagtatago ng kanyang paglilinang, at ano ang kanyang layunin? Isang bahid ng berdeng banal na sinag ng liwanag ang lumitaw sa paligid ni Yezuan. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay dumaan din sa isa't isa tulad ng mga baging, at talagang direktang nakulong si Yezuan. Bagamat hindi alam ni Yezuan kung ano ang bagay na ito, sigurado siya. Oo, ang bagay na ito ay hindi nangangahulugang isang magandang bagay pa rin. Pagsira sa Diyos, sinubukan ni Yezuan na laslasan ang banal na liwanag gamit ang isang espada, ngunit wala itong silbi. Ang sword light na inilabas ni Yezuan ay direktang nilamon ng berdeng banal na liwanag. Ngunit sa isang kisap mata, si Yezuan ay ganap na nababalot sa kako na gawa sa energy light na iyon. At sa oras na ito, isang boses ang dumating sa wakas. Narito ka na sa wakas, tao. Natural na kilala ni Yezuan ang boses. Dapat ay ang Venerable Kiento, ngunit hindi alam ni Yezuan kung ano ang gustong gawin ng taong ito. Masasabing kahit na si Yezuan ay nasa isang ganap na kawalan ngayon, ang kagalang-galang na Kiento ay hindi ang pag-atake kay Yezuan ay walang alinlangan na may ibang layunin. Anong gusto mong gawin? Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at tumingin sa harapan, kahit na hindi niya alam kung nasaan ang Venerable Kiento. Tao, simula nang pumasok ka dito, sinusubaybayan na kita. Bagamat hindi masyadong maganda ang iyong combat power, marami kang paraan. Ang susi ay maaari kang umalis dito kung gusto mo, kaya ang gawain ito, ikaw lang ang makakakumpleto nito. Gawain, natigilan si Yezuan saglit, at sa parehong oras, dumating ang prompt ng system. Ding! Ang system prompt, congratulations sa host para sa pagtuklas ng hidden mission, commissioned by Venerable Cheeto. Nang marinig ang udyok na ito, alam ni Yezuan na kahit papaano ay ligtas siya sa ngayon, kaya direktang tinanong ni Yezuan ang kagalang-galang na Kiento, hindi ko alam kung ano ang sinabi ng mission senior. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Venerable Kiento ang mga salita ni Yezuan, at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kanyang sarili. Tumira ako rito mula noong bata pa ako, at nakikita ko ang mga halimaw na iyon na malayang tumatakbo araw-araw. Gustong-gusto kong magkaroon ng gayong mahiwagang kapangyarihan, ngunit, kahit anong pilit ko, hindi ko ito magagawa. Naiintindihan ni Yezuan, nararamdaman, ang kagalang-galang na Kiento na ito ay nais ni Yezuan na makahanap ng paraan para malaya siyang makagalaw, maging ito man ay magic weapon o batas,
hanggat maaari nitong payagan siyang makagalaw ng malaya. Medyo natahimik si Yezuan. Para sa naturang komisyon, talagang nasa problema si Yezuan. Gayunpaman, makikita rin na bilang kalungkutan ng isang halaman, lalo na bilang isang halaman na may karunungan at gustong pumunta kung saan-saan. Sa katunayan, maraming halaman na may mga espesyal na batas na nagpapahintulot sa kanila na lumitaw saan man nila gustong pumunta, ngunit pagkatapos ng lahat, ang hinalinhan ng Venerable Chito ay talagang isang napaka-ordinaryong baging ng espiritu. Paano ito magkakaroon ng mga espesyal na supernatural? Paano ito dapat lutisin? Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan, nag-iisip. Biglang tumunog ulit ang system prompt. Ding, ang system prompt, congratulations sa host para sa pagtuklas ng opsyonal na random quest at pagsupil kay Venerable Chito. Lupigin itong malaking tao sa harap mo. Nagtatakang tinanong ni Yezuan ang system, sigurado ka bang may paraan ako para masakop ang malaking tao na ito? Hindi kayang pagdudahan ito ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, itong Venerable Kiento ay ang cultivation base ng pinakamataas na God Monarch realm sa rurok ng King level, at nagtataglay din siya ng espesyal na kapangyarihan sa batas. Hindi man lang siya matatalo ni Yezuan, kaya paano niya siya malulupig? Biglang narinig ni Yezuan ang mga salita sa harap ni Venerable Kiento, at ang kahilingan ni Venerable Kiento ay tila umaasa lang na makakaalis siya rito. Kahit na makahanap si Yezuan ng magic weapon o batas, basta may kakayahan siyang gumalaw ng malaya, ayos lang. Sa katunayan, wala bang paraan na magagawa ito ni Yezuan? Uminom ng espasyo. Maaaring ganap na dalhin ni Yezuan ang Venerable Kiento sa lunok, at pagkatapos ay gamitin ang kapangyarihan ng pagbabawal o rune upang paghiwalayin ang ilan sa kanyang mga espiritual na kaisipan at dalhin ito sa kanya. Hindi ba't katumbas ito ng pagtupad sa kagustuhan ng kagalang-galang na Kiento? Ang pinakamahalagang bagay ay kapag nakapasok na si Venerable Kiento sa lumalamo na espasyo ni Yezuan, kung gayon, marahil ang gustong gawin niyang ay hindi lamang isang pangungusap. Sa oras na iyon, hindi ito ang gustong gawin ni Venerable Kiento, kundi ang gusto ni Yezuan. Sa pag-iisip ng pamamaraang ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan, at direktang sinabi niya ang kanyang iniisip kay Venerable Kiento. Kabanata 2345, Lupigin si Chito. Pagkatapos ng lahat, ang Venerable Thousand Vines ay naninirahan sa paligid ng misteryosong lawa na ito, saan siya mag-iisip ng labis. Kaya nang iminungkahi ni Yezuan ang pamamaraang ito, sinulyapan lamang niya ang lumalamon na espasyo ni Yezuan gamit ang kanyang banal na pag-iisip, at pagkatapos ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, kailangan lang ni Yezuan na pinuhin ang isang ipinagbabawal o banal na rune na naghihiwalay sa mga banal na kaisipan. Matapos itong pag-isipang mabuti ni Yezuan, pumili siya ng isang pagbabawal, isang miniature na pagbabawal. Ang mga micro-prohibition ay hindi mini-prohibition, at sa katunayan, ang mga micro-prohibition ay mas mahirap na pinuhin. Kung nais mong pinuhin ang pinaliit na pagpipino, ang mga kinakailangan para sa mga banal na pag-iisip ay napakataas. Pagkatapos ng lahat, marahil isang maliit na pagbabawal na kasing laki ng 1 milimetro na buhok ay maaaring sumabog na may nakakatakot na kapangyarihan. Maaaring sabihin na ang miniature na pagbabawal ay bihirang pino. Siyempre, hindi ito bagay para kay Yezuan, may sistema si Yezuan. Anong uri ng miniature na pagbabawal ang hindi mapipino? Sa pagkakataong ito sa pagpipino, hindi naintindihan ni Yezuan kung bakit ang maliit na miniature na pagbabawal na ito ay nangangailangan ng napakaraming mapagkukunan. Siyempre, kumpara kay Venerable Chito, ano kaya ang mga konsumo na ito? Hindi nagtagal, natapos na ni Yezuan ang pagpino nitong miniature na pagbabawal. Naisip ito ni Yezuan, at direktang inukit ang miniature na pagbabawal na ito sa Chenkun ring sa kanyang daliri. Senyor, ngayon ay maaari ka nang pumasok sa aking espasyo, ang mga nakatatanda ay kailangan lamang na paghiwalayin ang isang bakas ng mga banal na pag-iisip, pagkatapos ay maaari kang maglakbay sa mundo kasama si Zaisha. Mabuti, hindi ko inaasahan na ang Thousand Vine Venerable na ito ay napakadirekta, at hindi siya nag-alinlangan kahit sandali. Gawin lang ang sinabi niya, na nagligtas sa dila ni Yezuan. Sa kalangitan, sa lupa, ang hindi mabilang na mga baging ay mabilis na lumiit,
at patuloy na nagmamadali patungo sa pasukan ng lumalamon na espasyo na binuksan ni Yezuan. Biglang, isang grupo ng maliliit na lalaki ang nakakuha ng atensyon ni Yezuan, hindi marami sa kanila. May mga ilang daan, ngunit ang maliliit na lalaki na ito ay talagang bumuhos sa lumalamon na espasyo ni Yezuan kasama ang Venerable Chenteng. System, ano yun? Nagmamadaling tanong ni Yezuan. Ding, utos ng system, ang itinalagang target ay ang kasamang Spirit God clan ng Thousand Teng Venerable. Mga kasamang espiritu, naramdaman ni Yezuan na sa pagkakataong ito, kumita na siya ng malaki. Oo naman, pagkatapos ng lahat ng kagalang-galang na chito na pumasok sa lumalamon na espasyo, ang prompt ng system ay tumunog. Ding, ang sistema ay nagudyok, binabati kita sa host para sa pagkumpleto ng random na gawain, pagsupil kay Venerable Chito, at pagkakaroon ng katapatan ni Venerable Chito. Ding, automatic na pinalitan ni Venerable Chito ang pangalan niya ng Chito. Chito, isang langit at lupang espiritong Diyos na pinabura ng batas at nag-iisa na nagsulong. Dahil ang kasamang lahi ng espiritu ng Diyos ay ginawa, ito ay na-promote sa Junior Spirit God ni Nuno. Ang mga espesyal na kakayahan ay pansamantalang hindi natutuklasan, at ang mga espesyal na supernatural na kapangyarihan ay pansamantalang hindi natutuklasan. Potensyal ng paglago, walang limitasyon. Masaya, si Yezuan, huwag mong tingnan kung ano ang nakikita ni Yezuan ngayon, ang lahat ng nakikita niya ay hindi alam, ngunit ang pangungusap na iyon na may walang limitasyong potensyal na paglago ang susi. Ano ang kinakatawa ng pangungusap na iyon? Paanong hindi maintindihan ni Yezuan? Ito ay katumbas ni Yezuan, hanggat sinasanay ni Yezuan ang libong baging na ito ng mabuti, kung gayon ito ay katumbas ng paglikha ng isang lahi ng espiritu ng mag-isa. At ang lahi ng espiritong Diyos na ito ay hindi lamang ganap na tapat kay Yezuan, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay maaari silang lumago ng nakapag-iisa ayon sa kagustuhan ni Yezuan. Sa madaling salita, maaari na ngayong linangin ni Yezuan ang trend ng paglago ng lahi na ito kapag wala siyang magawa. Bilang karagdagan, ang bilis ng paglamon ng espasyo at oras ay mas mabilis na kaysa sa labas ng mundo, kaya natural, ang paglilinang ni Yezuan ay makakapagbunga ng mga resulta ng mas mabilis. Higit pa rito, bago pa man matapos ang paglilinang na ito, si Kiento mismo ay may napakalakas na kapangyarihang panlaban, at ang paglilinang ng isang mataas na antas na tunay na Diyos sa rurok ng marangal na antas ng hari ay tiyak na makakatulong kay Yezuan sa isang tiyak na lawak. Masasabing sa pagkakataong ito, kumita ng malaki si Yezuan. At bukod sa pagpino ng ilang mga mapagkukunan para sa miniature na pagbabawal, si Yezuan ay wala man lang natalo. Siyempre, ang pag-aani ng 1,000 baging, para kay Yezuan, ay hindi kayang lutisin ang kanyang kasalukuyang suliranin, kaya hindi man lang iniwan ni Yezuan ang mahiwagang lawa dito, ngunit patuloy na hinanap ang banal na hayop upang patayin. Sa pag-unlad ng lakas ni Yezuan, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng mahihinang divine beast, at sa oras na ito, mayroon ng lakas si Yezuan upang makatagpo sa panloob na bahagi ng misteryosong lawa. Makatuwirang dahilan na dahil napakahiwaga ng mahiwagang lawa, dapat na kapag papalapit siya, mas magiging malakas ang banal na kapangyarihan ng banal na hayop. Gayunpaman, ang pamamahagi ng mga banal na hayop dito ay hindi ganito, sa kabaligtaran. Mas ang pangunahing posisyon ng paglilinang ng banal na hayop, mas mababa ang paglilinang, at mas peripheral ang banal na hayop, mas malaki ang lakas. At may natuklasan din si Yezuan na ikinagulat ni Yezuan. Napakakaunting mga labanan sa pagitan ng mga banal na hayop dito, at kahit na ang ilan sa mga banal na hayop ay pumasok sa teritoryo ng iba pang mga banal na hayop, hindi nangangahulugang magkakaroon ng mga salungatan. Masasabing medyo tamad ang mga divine beast dito, basta kaya nilang lutisin ang mga bagay ng walang ginagawa, hindi nila gagawin. Kadalasan, nanatili lang siya sa sarili niyang teritoryo, na naging dahilan ng pagiging curious ni Yezuan. Gayunpaman, hindi ba ito magiging maginhawa para kay Yezuan na patayin ang mga divine beast dito para mag-level up, kaya hindi masyadong pinapansin ni Yezuan ang mga ito. Hindi nagtagal, nakahanap si Yezuan ng bagong kalaban, isang banal na hayop na may lakas na 6 na grado at isang mid-level na God Monarch Realm. Siyempre, bagamat sa pagkakataong ito ay isa pa rin itong 6 na ranggo na mid-level na God Monarch Realm, naniniwala si Yezuan na ang taong ito ay hindi biglang magbabago tulad ni Chenteng.
System, detect it, anong klaseng divine beast itong lalaking ito, anong espesyal? Ding, system prompt, target designation, purple electric flame beast, na may batas ng kulog at kidlat. Dobleng panuntunan, at pareho silang mga puwersa ng batas na may malakas na kapangyarihan sa pag-atake, tila sa pagkakataong ito ang labanan ay hindi gaanong simple. Sa oras na ito, hindi pinansin ng Purple Electric Flame Divine Beast si Yezuan, ang taong ito ay nakahandusay sa lupa, at mula sa kanyang katawan, patuloy na bumubulwak ang kulog at kidlat at apoy. Ang dalawang magagalitin na puwersa ay tumawid sa himpapawid, nakikipaglaban sa isa't isa, ngunit ang Purple Electric Flame Divine Beast ay hindi naapektuhan kahit kaunting paraan. Biglang, ang ulo ng Purple Electric Flame Divine Beast ay agad na umangat, at sa kanyang mga mata, isang thunderbolt at isang liwanag ng apoy ang aktwal na umatake sa isang direksyon sa parehong oras. Bahagyang nabigla si Yezuan sa kanyang puso, at hindi siya nang ahas na magantala, kaya dumiretso siya sa ere. Ito pala ay si Yezuan ay palihim na umaasenso doon kasama ang balabal ng mga Diyos ngayon lang. Sino ang nakakaalam na ang Purple Electric Flame Divine Beast na ito ay mabilis na nag-react? Boom! Boom! Kung saan nakatayo ngayon si Yezuan, lumitaw ang dalawang higanteng kuweba, ang isang kuweba ay puno ng apoy, at ang isa pang kuweba ay talagang nagniningning sa kulog. Ang lakas talaga ng lalaking to. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at bagamat sinabi niya ito, nailunsad na ang kanyang pag-atake. Megatron, Magic Weapon Form. Gawin mo akong isang makadiyos na espada. Patayin. Sa isang iglap, dalawang espadang nakapatay ng Diyos ay sabay na sumugod muli. Ang isa ay isang tunay na espada na pumapatay ng Diyos, at ang isa ay isang pagbabago mula sa Megatron. Kabanata 2346, apat na tainga na half-human na lahi. Kinokontrol ni Megatron ang dalawang espadang nakapatay ng Diyos para umikot sa paligid ng Purple Flame Beast, naghahanap ng pagkakataong gumawa ng nakamamatay na suntok anumang oras. Thousand Beast Sword Attendant, Flower God Sword Attendant. Gamit ang kanyang kamay, ipinatawag muli ni Yezuan ang Thousand Beast Sword Attendant at ang Flower God Sword Attendant. Sa isang iglap, ang Thousand Beast Sword Attendant na may God-level mount, at ang Flower God Sword Attendant na may 100 Flowers Flower God ay sumugod din. Labanan, sa bingit ng breakout. Sa kalangitan, ang lilang apoy ng kidlat na banal na hayop ay buong pagmamalaki na nakatayo sa kawalan, at sa paligid niya, hindi mabilang na mga taong antas ng Diyos ang umupo at pinalibutan siya. Biglang sumigaw si Yezuan, Thousand Beasts Feast, bukas. Patayin mo ako, panipi, boom, dumagundong, dumagundong. Sa utos ni Yezuan, ang buong kalangitan ay naliwanagan ng iba't ibang mga pag-atake ng enerhiya, at hindi mabilang na mga pag-atake ang sumugod patungo sa Purple Electric Flame Beast, at ang Purple Electric Flame Beast ay hindi nakinig sa pag-ikot at nagpapadala ng sarili nitong mga pag-atake. Boom! Ang isang malaking bundok ay direktang tinatangay ng marahas na puwersa, ngunit siya ay lumipad lamang, at ang bundok ay napapaligiran ng isang ulap ng apoy, na patuloy na nagniningas. Para bang nabibitak ang langit, at ang mga apoy, kulog, at mas maraming enerhiya ay nag-intertwined upang gawing kakaiba ang hitsura ng kalangitan. Ang dalawang espada na pumapatay ng Diyos ay nagpatuloy sa pag-alis ng mapangwasak na slash ng Diyos, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nakakuha ng isang pambihirang tagumpay. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan, tila mahihirapan siyang manalo kung patuloy siyang lalaban ng ganito. 6 na salita na mantra, nasaktan. System, ang rate ng tagumpay ng paggamit ng mga mapagkukunan upang makipagpalitan ng espiritual na kontrol. Megatron, kumanda ka sa pag-arte. Psionic Control. Sa isang iglap, kasama si Yezuan bilang sentro, isang napakalaking misteryosong puwersa ang direktang sumugod patungo sa Purple Electric Flame Divine Beast. Sa sumunod na sandali, bahagyang tumigas ang katawan ng Purple Electric Flame Divine Beast. Ang tigas lang, pero sapat na para kay Megatron. Nakita ko na ang dalawang espadang pumatay sa Diyos ay sumalakay sa lilang apoy ng kidlat na banal na hayop mula sa magkabilang panig. Boom! Boom! Bagamat nabigo itong tumagos sa Purple Electric Flame Divine Beast, ang kapangyarihan ng dalawang Divine Swords ay hindi gaanong komportable, at ang Purple Electric Flame Divine Beast sa oras na ito ay direktang na knockout.
Kaya, iyon na ba ang katapusan ng pag-atake? Hindi, nagsisimula pa lang ang tunay na killer moves. Dahil nakakuha si Yezuan ng 1,000 baging, natural na gusto niyang gamitin ito. Kaya sa sandaling ito, nakita kong itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay at sumigaw, "Chenteng!" Panipi, sa isang kisap mata, mula sa itaas ng Chen Kunring sa kamay ni Yezuan, biglang tumubo ang isang baging, at habang patuloy itong umaasenso, mabilis pa ring kumakalat ang baging na ito. Nang dumating siya sa Purple Lightning Flame Divine Beast, hindi magdadalawang isip si Chenteng, at direktang pumulupot dito. Ang mga baging ay patuloy na nag-aapoy, at ang mga baging ay patuloy na sinisira ng kuryente. Ngunit si Cheeto ay lumalaki ng napakabilis. Gaano man katatag ang Purple Lightning Flame Divine Beast, halos imposible para sa kanya na maiwasan ang pagkakakulong kay Cheeto. Pagkaraan ng ilang sandali, isang Purple Lightning Flame Divine Beast ng middle rank ng 6 na ranggo na God Monarch na kaharian ang nakulong na buhay ng 1,000 baging. Gusto kong makita kung paano ka nagtago sa pagkakataong ito. Megatron, patayin mo ako. Tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at direktang nag-utos siya kay Megatron. Poof! Poof! Dalawang tunog ang tumunog, at ang dalawang espadang pumatay sa Diyos ay talagang direktang tumusok sa ulo ng lilang apoy ng kidlat na banal na hayop. Sa kasamaang palad, ang Diyos ng Purple Electric Flame Divine Beast ay nasa kanyang ulo. Nabasag ang Diyos, saan pa nagkakaroon ng pagkakataong mabuhay ang Purple Electric Flame Divine Beast. Lamon, muling iwinagayway ni Yezuan ang kanyang kamay, at ang bangkay ng Purple Lightning Flame Divine Beast ay nilamon na ni Yezuan. Ding, nakalusot ang host, ang kasalukuyang 9-rank Inferior God Monarch Realm. Ito ay sa wakas ay isang pag-upgrade. Ngunit pagkatapos, medyo nag-alinlangan si Yezuan. Dahil ang pamagat ng korona sa harapan ay nangangailangan ng muling paglilinang para sa bawat pag-akyat sa kaharian. Sa madaling salita, kung pipiliin ni Yezuan na patuloy na pagbutihin ang kaharian ngayon, kung gayon kung pagpapabuti siya ng isang kaharian, mawawala sa kanya ang kanyang kasalukuyang titulo ng korona sa harapan, kaya nababawasan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang ganitong uri ng titulo ng korona sa harapan ay nagbibigay kay Yezuan ng pakiramdam na ito ay higit na katulad ng pagpapala ng kapangyarihan ng batas. Kung hindi, paano masasabing mawawala at mawawala? Kalimutan mo na, sa pagkakataong ito, hindi na muna ako mag-level up, at isinuko ko na si Chenteng, na walang kabuluhan. Matagal ko nang hindi nakikita si Feiyan, kaya tara na at tingnan natin ngayon. Sabi ni Yezuan sa sarili. Ang pag-alis sa bahay ay lubos na nasaktan ni Yezuan, kaya naniwala si Yezuan na ang pag-alis sa pamilya ay tiyak na malalaman na papatayin niya ang kanyang sarili sa anumang pagkakataon. At pabalik sa Kunlun Realm, kung gayon, ang pag-alis sa bahay ay magse-set up din ng lahat ng uri ng kaguluhan. Sa makatuwid, kung nais ni Yezuan na makahanap ng isang lugar para sa tahimik na paglilinang, kung gayon ito ang pinakaangkop para sa Divine Rune Clan. Si Feiyan at sila ay nasa Rune Clan din ngayon, kaya may ganoong ideya si Yezuan. Gayunpaman, hanggat gusto ni Yezuan na umalis sa mahiwagang lawa na ito, dapat lang muna siyang mag-teleport sa Kunlun Realm. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sa sandaling nag-teleport siya pabalik, nalaman niyang napapalibutan na ang kanyang tirahan. Ang mga taong ito ay medyo kakaiba ang hitsura, hindi lamang mayroon silang 3 mata, ngunit bawat isa sa kanila ay may 4 na tainga. Nagsuot sila ng isang espesyal na uri ng damit na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng kakayahang magtago, ngunit sa kanilang mga kamay, hindi sila gumamit ng anumang mga sandatang mahika. System, detect it, sino ang mga taong ito? Utos ni Yezuan sa sistema. Hindi nagtagal, tumunog ang prompt ng system. Ding, ang system prompt, italaga ang target na 4 na tainga demi-human. Mga demi-human na may 4 na tainga. Anong etnisidad ito? Ding, ang 4 na tainga na kalahating tao, maliban sa may 4 na tainga, ang iba ay halos kapareho ng lahi ng tao. Para sa kanilang 3 mata, ito ay ang kanilang likas na supernatural na kapangyarihan, ang 4 na tainga na makalangit na mata. Ding, ang 4 na tainga na demi-human na lahi ay mahusay sa pamamaraan ng magkasanib na pag-atake. Kapag ang 4 na tainga na makalangit na mata ay nabuksan, malalaman nila ito, at sa parehong oras,
walang sinuman sa apat na tainga na demi-human na lahi ang magpapaamo ng kakaibang banal na hayop bilang kanilang natal na banal na hayop. Para sa partikular na pagpapakilala, hindi kailangan ni Yesuan ang sistema upang magpatuloy sa pagpapakilala, dahil sa sandaling ito, ang apat na tainga na kalahating tao na mamamatay tao ay naglunsad na ng pag-atake. At natural na nalaman ni Yesuan kung ano ang pinagkaiba nila. Nakita ko na ang mata sa itaas ng noo ng 12 o higit pang apat na tainga na kalahating tao na ang kan ay biglang sumabog sa isang sinag ng liwanag, at ang liwanag na ito ay hindi isang pag-atake, o isang paraan ng pagtatanggol, ngunit para lamang i-connect silang lahat. Tulad ng inilalarawan ng system, ang apat na tainga na demi-human sa oras na ito. Ito ay ganap na naisip. Kasabay nito, nakita kong sabay-sabay na nagunat ng kamay itong apat na tainga na kalahating tao. Sa palad nila, ang nakita ni Yesuan ay isang teleportation summoning gate. Nakakatakot. Paano nga ba ang isang teleportation na pinto ay itinayo sa iyong palad? Kahit si Yesuan ay hindi maisip ang katotohanan ito sa oras na ito, at kahit si Yesuan ay hindi ito magawa. Maaaring ito ay isang talento na hindi maaaring maging supernatural. Anong uri ng mga kakayahan mayroon itong apat na tainga na kalahating tao? Sa oras na ito, bahagyang sumimangot si Yefang, bagamat si Yesuan ay nakakita ng maraming divine beast, ngunit para sa mga dayuhang lahi, si Yesuan ay talagang walang alam. Siyempre, may mga inaasahan din si Yesuan sa kanyang puso, gusto niyang makita kung ano ang ibig sabihin ng mga taong ito. Kabanata 2347, ang batas ng banal na pagbabahagi ng pag-iisip. Mamatay. Ano ang pakiramdam na marinig ang 12 ng mga tao na nagsasabi ng parehong salita sa parehong oras, at ito ay parehong tono, kahit na ang kilos at galaw ay eksaktong pareho? Sasabihin sa iyo ni Yesuan na ang pakiramdam na ito ay talagang hindi maganda. Wala na talagang mapupuntahan ang lalaking naghahanap ng kamatayan. Dahil gusto ng mga taong ito na mamatay si Yesuan, kung gayon, hahayaan lang muna ni Yesuan na mamatay sila. Thousand Beast Sword Squire, Flower God Sword Servant. Sa isang iglap, muling lumitaw ang 2 dakilang sword attendant, at ngayon, ang 2 dakilang sword attendant na ito ay naging signature na simula ng mga galaw ni Yesuan. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng mga bundok sa antas ng Diyos at 100 Flowers Incarnation ay hindi mahina, ang susi ay mayroong isang malaking bilang. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakatagpo si Yesuan ng isang kalaban. Nakita ko na ang teleportation array sa mga kamay ng apat na tainga na kalahating tao na ang kan na iyon ay talagang naglalabas ng kakaibang liwanag ng sabay-sabay, at pagkatapos, mula sa mga palad ng mga kamay na iyon, ang lahat ng uri ng mga banal na hayop ay patuloy na bumubulusok. Kung mayroong anumang bagay na magkakatulad ang mga gawa-gawang hayop na ito ay ang malinaw na apat na tainga. Ang lakas ng mga divine beast na ito ay nag-iiba, ngunit ang bilang ay napakalaki. Sa isang iglap lang, ang bilang sa paligid ni Yesuan ay umabot na sa higit sa 100,000, at ang bilang na ito ay tumataas pa rin. Sinusubukan ba nitong paglaruan ang mga taktika ng hayop sa dagat kay Yesuan? Pagkatapos, gusto ni Yesuan na makita kung mabilis nila itong ilalabas o papatayin ito mismo. Megatron, Magic Weapon Form, patayin mo ako. Sa isang iglap, 2 espadang nakapatay ng Diyos ang sabay na lumitaw, at napakasimple ng kanilang mga pag-atake. Ibig sabihin, patuloy silang umiikot, sa talas ng espadang nakapatay ng Diyos, kahit na hindi nila ginamit ang slash na nakapatay ng Diyos, madali nilang mapatay ang mga divine beast na ito na may apat na tainga. At si Yesuan mismo ay lumulutang na sa himpapawid, nakita lamang si Yesuan na casual na itinuro, at ang kanyang bibig ay mas patag, espiritual na kontrol sa pakiramdam. Panipi. Sa pagkakataong ito, gumamit si Yesuan ng malawak na hanay ng kontrol sa espiritual na pakiramdam. Sino ang nagsabi na ang espiritual na kontrol ay hindi maaaring gamitin sa malawakang sukat? Para sa mababang antas ng apat na tainga ng mga banal na hayop, si Yesuan ay maaaring gumawa ng maraming kontrol. Sa isang iglap, libu-libong divine beast na may apat na tainga ang direktang kinokontrol ni Yesuan at sinuntok ang kanilang mga kasama. Kung ang mga divine beast na may apat na tainga na ito na kinokontrol ni Yesuan ang namatay sa labanan, o kung napatay nila ang iba pang mga divine beast na may apat na tainga. Para kay Yesuan,
lahat ito ay tungkol sa paggawa ng pera o pagkawala ng pera, hindi banggitin na maaari itong lumikha ng maraming kaguluhan, kaya bakit hindi gawin ito? Si Yezuan ay hindi nagwagayway ng kanyang kamay kahit minsan, natiyak na sasamahan ng pagkakanulo ng libu-libong mga divine beast na may 4 na tainga. At kahit na 2 para sa isa, kung gayon, hindi kakailanganin ni Yezuan ng ilang beses upang makapatay ng libu-libong mga divine beast na may 4 na tainga. O sa halip, hayaan silang magpatayan hanggang mamatay. Ang mga 4 na tainga na kalahating tao na angka na iyon ay tila hindi nakita ang eksenang ito, at ang pagbabawal sa kanilang mga kamay ay nagsabog pa rin ng mga divine beast na may 4 na tainga. Ito ay pag-spray, napakabilis na rate ng paglabas, hindi pag-spray, o ano. Gayunpaman, kahit na ginamit niya ang kanyang espiritual na pakiramdam para kontrolin ito, nalaman pa rin ni Yezuan na ang bilis kung saan niya pinatay ang 4 na tainga na banal na hayop ay talagang hindi makahabol sa tumaas na bilis ng 4 na tainga na banal na hayop. Mukhang ito lang ang daan. Biglang itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay. 6 na salita na mantra, patayin. Biglang na-activate ang kapangyarihan ng misteryo. Ano ang function ng 6 na character na mantra word extinguishing formula? Iyan ang pagkakaroon ng 9 clans. Bagamat maaari lamang itong gamitin laban sa mga kalaban na may mababang antas ng paglilinang. Ngunit ang mga divine beast na ito na may 4 na tainga ay hindi masyadong malakas, naglalaro lang sila ng mga taktika ng dagat ng mga hayop. Sinamahan ng salitang pagpuksa ni Yezuan, sa harap man o likod ni Yezuan, hindi mabilang na mga divine beast na may 4 na tainga ang napatay. Kaagad, system, huwag mong sayangin ang mga bangkay na ito. Gamitin natin ang Divine Sword para lamunin silang lahat. Dahil ang mga taong ito ay handang ipadala sa akin ang bangkay ng banal na hayop, bakit kailangan kong maging magalang? Ubusin mo ito hanggang sa nilalaman ng iyong puso. Hindi mabilang na mga bangkay ang direktang nilamon ng Divine Sword, isa sa mga espesyal na function ng Divine Sword, na maaaring i-upgrade sa pamamagitan ng paglamon ng mga mapagkukunan. Bagamat sinasabing kabilang sa mga bangkay ng mga Divine Beast, ilan lamang sa mga materyales ang nakakatulong para sa pag-upgrade ng Divine Killing Sword, ngunit ang bilang ng mga Divine Beast na ito na may 4 na tainga ay napakalaki, masasabing sa pagkakataong ito, ang ani ng Divine Killing Sword ay medyo mayaman. Maaaring nakita din ng 4 na tainga na kalahating tao ang mga angkan na iyon na ang mga taktika ng hayop sa dagat ay hindi masyadong banta kay Yezuan. Kaya sa sandaling ito, ang mga demigod na may 4 na tainga ay tumigil din sa pagpapakawala sa mga banal na hayop. Sa halip, tahimik niyang tiningnan si Yezuan. Sige, ipagpatuloy mo ang pagpapakawala ng iyong mga banal na hayop. Sabi ni Yezuan na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Yezuan, huwag kang maging kampante, tiyak na mamamatay ka ngayon. 12 ng magkatulad na boses ang umalangaw. Nakakalungkot na walang pakialam si Yezuan. Biglang umikot ang teleportation array sa mga kamay ng 4 na tainga na kalahating tao, at pagkaraan ng ilang sandali, talagang nagbago ang hitsura ng mga portal na iyon. Whoosh! 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 Ang hindi mabilang na sword lights at sword chi ay agad na pumuno sa buong kalangitan, at ang porma sayon ay nakakatakot. Gayunpaman, iyon ay tungkol dito. Ang mga sword chi na ito, hindi na kailangan ni Yezuan na gumamit ng anumang paraan, umaasa lang sa kanyang pisikal na katawan, nagawa na niyang ganap na mabawi ang mga ito. Dahil, ang pinsalang dulot ng sword chi na ito kay Yezuan ay hindi kasing bilis ng automatic recovery speed ng walang hanggang bloodline. Sabay-sabay na sumimangot ang 4 na tainga na kalahating tao. Ang kanilang beast si tactics at sword light tactics ay hindi makagagawa ng kahit kititing na pinsala kay Yezuan. Hindi pa sila nagkikita. Ang 4-eared half-human race ay talagang isang mercenary assassination race. Ang halaga ng pagkakaroon ng lahi na ito ay ang pag-upo at pagkatapos ay papatayin. Ngunit sa pagkakataong ito, bagaman nagpadala sila ng 12 ng mga tao. Ngunit para kay Yezuan, hindi niya kinaya. Nang papatayin na ni Yezuan ang 4 na tainga na kalahating tao, narinig niya ang isang prompt mula sa system. Ding, ang sistema ay nag-udyok. Ang kapangyarihan ng batas na maaaring lamunin ay nakita, at ang batas ay ibinahagi ng mga Diyos. Well, ano ang batas na ito? Bagamat nakita ni Yezuan ang marami sa lahat ng uri ng kakaibang batas,
ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yezuan ang batas na ito ng pagbabahagi ng banal na kaisipan. Ngunit, anuman ang mangyari, dahil may batas na lalamunan, natural na hindi ito pababayaan ni Yezuan. Kung gayon ano pang hinihintay mo, pilitin mong lumamon para iyon. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay ni Yezuan, isang walang katulad na malakas na puwersa ng pagsipsip ang biglang sumabog, at ang ikatlong mata sa noo ng apat na tainga na kalahating tao na lahi ay direktang binawian ni Yezuan. Ding, matagumpay ang sapilitang paglamon, pagbati sa host para sa pagkuha ng Divine Thought Sharing Law. Ang Divine Mind Sharing Law ay nagpapahintulot sa host na makamit ang isang maikling panahon ng Divine Thoughts na may itinalagang target, at mas maraming Divine Thoughts ang ibinabahagi ayon sa antas ng mastery ng host sa batas. Ang kasalukuyang host ay maaaring magbahagi ng dalawang target. Ang pangkalahatang batas ng basura. Hindi maiwasan ni Yezuan na isipin, sa katunayan, ang batas na ito ay talagang basura, kahit papaano, sa puso ni Yezuan, ito ay ganoon. Ang banal na hayop ay hindi na nagpapakita, at ang batas ay nilamon na, kaya ano ang dapat gawin ng mga kalahating tao na may apat na tainga? Megatron, patayin mo sila. Ikinaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at ang Divine Sword ay direktang lumabas. Lumitaw ang mga pagsabog ng liwanag, at sa wakas ay ginamit ni Megatron ang God-destroying slash. Dahil kinubkob na ng mga taong ito si Yezuan, hindi na kailangang palayain sila ni Yezuan, kung tutuusin, kung hahayaan sila ni Yezuan sa pagkakataong ito, sa susunod, lalala lang sila. Kabanata 2348, ang Rune Clan ay inaatake. Matapos patayin ang mga assassin na ito ng apat na tainga na kalahating tao, medyo naguluhan si Yezuan. Ito ang Kunlun Realm, anong uri ng tao ang makakapag-ayos ng mga tao para kabkuban siya sa Kunlun Realm? Kaliwa, hindi, gaano man kagalit ang mga taong umalis sa bahay kay Yezuan, imposible para sa kanila na maging masyadong mapangahas. Pagkatapos ng lahat, ito ang Kunlun Realm. Ang paggawa nito dito ay katumbas ng direktang pag-udyok sa kamahalan ni Mian, at maliban kung gusto mong ipagkanulo ang Kunlun Divine Domain, hinding-hindi ka maglalakas loob na gawin ito maliban kung gusto mong ipagkanulo ang Kunlun Divine Domain. Sino kaya kung hindi galing sa bahay? Hindi kaya ito ang Sum-Iris sa organisasyon? Hindi kaya mabilis na nabura ang organisasyon at muli itong bumalik? Si Yezuan, ang apat na tainga na kalahating tao na lahi, ay hindi pa ito nakita sa Kunlun Divine Domain, at malamang na ito ay isang lahi mula sa iba pang Divine Domain. Ang ibang mga lahi sa Divine Domain ay maaaring isaayos para makalusot sa Kunlun Divine Domain para patayin si Yezuan. Malinaw, ang mga tao o puwersa na gustong gumawa ng isang bagay kay Yezuan ay hindi nangangahulugang walang ginagawa. Mayroon bang napakaraming enerhiya upang sirain ang mga tissue? Ang matandang lalaki na biglang nagdala kay Yezuan sa Kunlun Divine Domain sa unang pagkakataon para pigilan si Yezuan sa patuloy na paggalugad sa mana ng God Emperor. Imposible, dahil kung gusto ng matandang iyon na patayin si Yezuan, magagawa niya ito sa isang hininga lang, saan siya gagamit ng napakaraming trick. Sa isang sandali, si Yezuan ay direktang nahulog sa pagdududa. Sa pagkakataong ito ang pagpatay sa apat na tainga na kalahating tao na lahi ay hindi maintindihan ni Yezuan, bakit ganito? Gayunpaman, anuman ang dahilan, at kahit sino pa ang gustong pumatay kay Yezuan, alam lang ni Yezuan na kung hindi niya mapapabuti ng mabilis ang kanyang lakas ngayon, natatakot siya na ito ay magiging napakahirap. Kahit magkano, pumunta tayo sa Rune Clan at tingnan muna ang lumilipad na usok. Naisip ni Yezuan, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Sa oras na ito, hindi mapayapa sa Xuanxuan Rune Clan, lumabas na mayroon silang grupo ng mga bisita dito, isang grupo ng mga down and out na bisita. Si Elder Fu Ye ay nakaupo kasama ng isa pang elder sa oras na ito, tinatalakay ang mga kontrahakbang. Ang elder na ito, na pinangalan ng Elder Fufa, ay ang dakilang elder ng Xuanqi Divine Rune Clan. Ilang buwan lang ang nakalipas, ang Xuanqi Divine Rune Clan ay sinalakay ng isang malaking puwersa at muntik ng mapuksa. Ang lakas ng Xuanqi Divine Rune Clan ay hindi maihahambing sa Xuanxuan Divine Rune Clan, at may mas mababa sa 300 middle level o mas mataas na Divine Rune Master sa kanilang buong clan, kaya halos masasabi na sila ay madalin.
Ang dinala ng Great Elder of the Rune sa oras na ito ay ang huling pag-asa lamang ng Shuangqi Divine Rune Clan, higit sa 500 mga bata. Ganito ang nangyari, ang aming Shuangqi Divine Rune Clan ay umiral sa pangalan lamang. Ang dakilang Elder Fouye sa pagkakataong ito, ikaw at ako ay naging magkaibigan sa loob ng maraming henerasyon, dapat mong iligtas ang huling pag-asa ng aking Shuangqi Clan, ang aking angkan ay handang isakripisyo ang aking clan anteng-anteng bilang isang basalyo ng angkan ng Xuanshuan. Huwag mong sabihin iyan, Elder Fouye. Noong nagkaproblema ang aking Xuanshuan clan, ang Shuangqi clan ang nagligtas sa aking clan. Sa pagkakataong ito, kahit hindi mo sabihin, ang aking Xuanshuan clan ay tiyak na lalabas ng todo. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako kaagad ng isang tao upang imbitahan ang Honorary Great Elder na bumalik. Naniniwala ako na kailangan niyang magkaroon ng paraan. Panipi, Honorary Great Elder. Kailan ka nagkaroon ng Honorary Great Elder? Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumakbo ang isang miyembro ng angkan. Dalawang dakilang Elder Yezuan ay bumalik. Haha, bilasan mo at anyayahan si Senior Elder Yezuan na lumapit. Hindi ko inaasahan na babalik siya sa kritikal na oras na ito. Lubhang masaya si Fouye. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling bumalik si Yezuan, mas gamaan ang loob ni Fouye. Pagkarating nila ni Feiyan, natural na hindi na napigilan ng mga batang iyon at sinabi ang lahat ng nakita at narinig nila, at bukod sa kanila, ang pinaka-inaalala ni Fouye ay kilala talaga ni Yezuan ang Diyos na Master ng Kunlun Divine Domain. Bukod dito, ang prinsesa ng Kunlun Divine Domain ay naging kaibigan ni Yezuan. Ang ganoong background ay natural na nagtiwala kay Elder Fouye. Sa sandaling bumalik si Yezuan, bago niya mahanap si Feiyan, inanyayahan siya sa tabi ni Great Elder Fouye. Nang maglaon, pagkatapos ng ilang pagpapakilala, alam ni Yezuan ang nangyari. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan, ang kaaway ng Divine Rune Clan. Natatakot ako na ito ay kapareho ng buhay ng Divine Rune Clan. Si Yezuan ay seryoso? Hindi siya masyadong sigurado sa kanyang puso. Ngunit dahil sinabi na ni Fouye na ang Shuangqi clan at ang Xuanshuan clan ay naging palakaibigan sa mga henerasyon, naging mahirap para kay Yezuan na tumanggi. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host para sa pag-trigger ng random na hanay ng mga nakatagong gawain, ang gulo ng Shuangqi clan. Tunog ang prompt ng system. At si Yezuan ay bahagyang natigilan. Ito ay isang serye ng mga random na misyon. Ang mga gantimpala para sa pagkumpleto ng isang serye ng mga random na pakikipagsapalaran ay karaniwang hindi masyadong mababa. Mukhang gagamit si Yezuan ng dim sum sa pagkakataong ito. Okay, alam ko, dalawang dakilang elder, palakasin mo muna ang mga depensa ng clan, Elder Fufa, at mangyaring magpadala ng isang clansman upang dalhin ako sa iyong clan upang tingnan, gusto kong makita kung sino ang kaaway na sinasabi mo. Okay, pagkatapos ay salamat sa dakilang Elder Yezuan. Hindi nagtagal, kinuha ng isang binata mula sa Shuangqi Rune Clan si Yezuan at naglakad patungo sa teritoryo ng Shuangqi Rune Clan. Ang teritoryo ng Shuangqi Clan ay kapareho ng sa Rune Clan, ito ay napakalihim. Walang sinuman ang mayroon nito, at talagang mahirap para kay Yezuan na malaman ito. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa teritoryo ng angkan ng Shuangqi, at matapos malagpasan ang pagbabawal, ang nakita niya ay isang sira-sirang nayon sa bundok. Sa oras na ito, ang nayon ay napatay na, at masasabing lahat ng mga taong naiwan ng angkan ng Shuangqi ay namatay. Gayunpaman, ang nakakuha ng atensyon ni Yezuan ay ilang mga bangkay sa lupa, ang mga bangkay ng 4 na tainga. 4 na tenga, nagkataon lang ba, o pinaghandaan ba ito? Bakit nakatagpo ni Yezuan ang pag-atake ng 4 na tainga na kalahating tao na lahi sa Kunlun Realm, at dito, nakatagpo din ng Shuangqi Divine Rune Clan ang 4 na tainga na Divine Beast. Nagkataon lang ba talaga? Tara na, balik muna tayo. Aalis na sana si Yezuan kasama ang binata, ngunit isang boses ang umalangaw-ngaw. Kung nandito ka, bakit ang aga mong aalis? Sa mga salitang ito, hindi bababa sa daan-daang figure ang lumitaw sa harap ni Yezuan. Dito, naging bitag pala. Ang 4 na tainga na kalahating tao na lahi ay naging talagang isang 4 na tainga kalahating tao na lahi, bagaman hindi lahat sa kanila ay binubuo ng 4 na tainga kalahating tao, ngunit hindi bababa sa 1/4 sa kanila ay 4 na tainga kalahating tao. Sino ka?
Tumingin si Yezuan sa mga taong ito at patagang nagtanong. Haha, sino kami? Hindi ba't ikaw ang honorary Great Elder ng Xuanxuan Divine Rune Clan? Paanong hindi mo alam ang tungkol sa amin? May mapaglarong ngiti sa mukha ng taong iyon, maaaring talagang pinupuntirya nila ang Xuanxuan Divine Rune Clan. Hindi maganda. Nagulat si Yezuan sa kanyang puso, malinaw naman, ang daan-daang taong ito ay tiyak na hindi lahat ng mga kaaway, kaya, saan nagpunta ang iba pang mga kaaway? Isa lang ang posibilidad, ang Xuanxuan Rune Clan. Damn it! Nena si Yezuan sa kanyang puso, at hindi niya maiwasang hawakan ang binata sa tabi niya, at direktang i-activate ang walang katapusang teleportasyon ng mga batas ng kalawakan. Sa isang iglap, nawala ang figure ni Yezuan, kahit na nararamdaman ng mga taong ito ang pasulong na landas ni Yezuan. Ngunit ang bilis ng walang katapusang teleportation ay hindi isang bagay na maaari nilang makasabay. System, walang pakialam sa resource consumption, bigyan mo ako ng full speed pabalik sa Xuanxuan Rune Clan. Gamit ang infinite teleportation, natural na nangangailangan ito ng divine power, ngunit maaaring direktang ipagpalit ni Yezuan ang resources para sa divine power sa pamamagitan ng system, kaya sa ilang sandali, bumalik na si Yezuan sa Xuanxuan Clan. Kabanata 2349, Paghahanap ng Kamatayan. Gaya ng inaasahan ni Yezuan, sa oras na ito, hindi mabilang na mga Divine Beast ang umaatake sa Protector Suppression ng Xuanxuan Clan. Sa kalangitan, sa itaas ng lupa, ang napakaraming bilang ng mga banal na hayop ay umabot na sa milyon-milyon. Nakakatakot ang bilang na ito, dapat mong malaman na pagkatapos na makapasok si Yezuan sa God Realm, hindi pa siya kailanman lumahok sa ganoong kalaking digmaan. Lahat ito ay mga Diyos. At sa loob ng pagbabawal na iyon, ang Xuanxuan Divine Rune Clan ay tila napakahina, kahit na ang mga matatanda at mga bata ay lahat ay pinakilos, ito ay seryoso pa ring kulang sa tauhan. Sa kabutihang palad, ang Protector Prohibition ng Xuanxuan Rune Clan ay likas na nagtatanggol, kaya nagawa nitong kumapit. Ang mga butas sa pagbabawal ay patuloy na lumilitaw, ngunit agad itong napunan. Ngunit kung ito ay magpapatuloy, maaga o huli ay malalabag ito. Megatron, Magic Weapon Form, open the way for me. Biglang uminom si Yezuan, agad na lumitaw si Megatron, at dalawang espadang nakapatay sa Diyos ang gumagala sa gilid ni Yezuan. Nang ahas na lumapit sa Divine Beast ni Yezuan, sila ay direktang pinatay, at hindi na magtatagal si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, isang labanan sa antas na ito, pabayaan ang God Monarch Realm, natatakot ako na maaaring lumitaw ang God King o maging ang God Emperor Realm, kung hindi makalusot si Yezuan ng mabilis, ito ay isang trahedya. Sa kabutihang palad, hindi ko alam kung ito ay dahil ang tagumpay na posisyon ni Yezuan ay sapat na, o dahil siya ay sadyang pinapasok. Sa madaling salita, pinasok ito ni Yezuan ng walang panganib. Anak, bumalik ka na. Sa sandaling sumugod si Yezuan sa pagbabawal, lumitaw si Feiyan sa tabi ni Yezuan. Girl, anong nangyayari? Bakit napakaraming Divine Beast na kumukubkob sa Xuanxuan Divine Rune Clan? Bumalik sa Gangzi, hindi alam ng batang babae. Maaaring pumunta si Gangzi at tanungin sina Fuye at Fufa Great Elder. Tumango si Yezuan, ibinaba ang binata sa kanyang kamay, at dirdiretsyong naglakad papunta sa harapan. Ngayon ang mga bagay, dapat malaman ito ni Yezuan. Malinaw, si Yezuan ay nasangkot din sa bagay na ito. Ang mga apat na tainga na kalahating tao na angkan na pumatay kay Yezuan sa Kunlun Realm ay maaaring gumawa ng hakbang dahil si Yezuan ay ang honorary Great Elder ng Xuanxuan Divine Rune Clan. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, alam din ni Yezuan ang isang magaspang na ideya, ngunit ang sagot na ito, para kay Yezuan, ay katumbas ng pagtatanong ng walang kabuluhan. Ayon kay Fu Ye, ang kanilang Divine Rune Clan ay may malakas na rune power, at ito ay natural na masnupong ng iba't ibang puwersa, at normal na mangyari ang ganitong digmaan. Masasabing hindi na mabilang na mga tribo ng Divine Rune Clan ang Nolipol. Ang dahilan para dito ay karaniwang dahil sa kapangyarihan ng mga rune sa mga kamay ng Rune Clan. Kaya, dakilang Elder Fu Ye, alam mo ba kung saan nanggaling itong apat na tainga na kalahating tao? Mahusay na Elder Yezuan, sasabihin din sa iyo ng matandang lalaki ang tungkol dito. Ang apat na tainga na kalahating tao na mga lahi na ito ay mula sa ibang mga domain ng Diyos,
kung hindi nagkakamali ang matanda, ang apat na tainga na kalahating tao na lahi na ito ay dapat mula sa domain ng Diyos ng demonyo. Demon God Domain. Biglang nanginig ang puso ni Yezuan. Dahil, naisip niya si Luoluo. Hindi ba't si Luoluo ay nakulong ng Demon God Divine Domain, kung ito talaga ang kaso? Sa pagkakataong ito, natatakot ako na para kay Yezuan, ito ay isang pagkakataon upang iligtas si Luoluo. Okay, alam ko, pupunta ako kay Tita Mi para sa suporta. Si Yezuan ay hindi nagpapaliban, pagkatapos ng lahat, ang oras ay ang lahat ngayon. Gayunpaman, nang malapit na niyang i-activate ang positioning teleportation ng Wings of the Gods, huminto siya. Mahusay na Elder Fu Ye, mayroon akong ilang sinaunang mapagkukunan dito. Kung gusto mong pinuhin ang ilang makapangyarihang rune, kailangan mong kumapit hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Pagkatapos magsalita, kumuha si Yezuan ng hindi mabilang na mga mapagkukunan ng sabay-sabay. Lahat ito ay mga mapagkukunang naipon sa pamamagitan ng paglamon ng espasyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ginamit ni Yezuan ang mga ito para mapabuti ang kanyang kaharian, ni hindi niya ginamit ang mga ito para palakasin ang kanyang lakas, ngunit inilabas niya ang lahat ng ito at ibinigay kay Fu Ye. Siyempre, para kay Yezuan, ang Luoluo ay higit na mahalaga kaysa sa mga mapagkukunang ito. Ang dakilang Elder Fu Ye ay hindi magalang, at direktang pinili ang mga elit ng angkan at agad na nagsimulang magpino. System, tawagan ang enerhiya ng lahat ng mga pakpak ng mga Diyos, at simulan ang teleportasyon patungo sa lungsod na kamakailan ay may teleportation array. Ding, ang system ay nag-prompt na ang host ay maaari lamang mag-teleport sa Wiu City, kinukumpirma ba ng host ang teleportation? Confirm, sa mga salita ni Yezuan, ang Wings of the Gods ay na-activate kaagad, at sa isang kisap mata, si Yezuan ay nagpakita na sa labas ng Wiu City. Tingnan mo, si Yezuan ba iyon? Tama, siya iyon, pumunta ka at ipaalam sa Padre de Pamilya, sabihin mo lang na narito si Yezuan. Minsan ay nagkaroon ng utos ang tatlong Panginoon na para ipaghiganti ang pamilyang Lin. Kapag nakita na nila si Yezuan, dapat nila siyang patayin. Mabuti, i-report ko ito, at dalhin mo ang isang tao upang pigilan siya kaagad. Phew, huminto ang ilang figure sa harap ni Yezuan. Bold Yezuan, naglakas loob ka pa ring pumunta sa Wiu City ko. Hahayaan kitang hindi na makabalik ngayon. Nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan, wala siyang oras na mag-aksaya ng oras sa maliliit na hipon na ito ngayon. Mahuhulaan ni Yezuan na ang tatlong malalaking pamilyang ito ay nag-utos lamang na tugisin siya upang masupol ang mga labi ng pamilyang Lin. Lumabas ka, wala ako sa mood na mag-antala ng oras sa iyo ngayon. Kung sino man ang maglakas loob na pigilan ito, walang awa. Talagang sinabi ni Yezuan ang mga salita ng pagpatay ng walang awa. Gayun din, ang apat na tainga na kalahating tao na lahi ay konektado sa kinaroroonan ni Luoluo, at pagkatapos, ang Xuanxuan Divine Rune Clan ay inaatake muli, at may panganib na masira anumang oras at ang mga Manchu ay mapapatay, kung saan ang Yezuan ay labis na nagmamalasakit. Haha, buti ka Yezuan. Sino ka sa tingin mo? Masyado kang mapangahas, halika, ibaba mo siya para sa akin. Ang taong iyon ay hindi inaasahang nagbigay ng warrant of arrest kay Yezuan nang hindi alam kung siya ay buhay o patay. Sinabi ni Lao Su na lumabas ka. Biglang sumabog ang momentum ni Yezuan sa isang iglap, at ang malakas na pamimilit na iyon ay tumama sa buong Wiu City sa isang iglap. Ang ilan sa mga mas mahihinang Diyos at mga kaharian ng tao ay direktang bumagsak sa kanilang mga tuhod sa lupa, takot na takot. Anong uri ng puwersa iyon? Napakalakas, at puno ng marahas na layuning pagpatay. Sa isang iglap, nataranta ang buong lungsod ng Wiu. Phew! Daan-daang mga numero ang sumugod, at ito ay walang iba kundi ang mga tao ng tatlong malalaking pamilya. Malaki pero Yezuan, anong gusto mong gawin? Mahirap makipagkaaway sa akin Wiu-san. Tumingin si Yezuan sa mga taong ito, ang kanyang puso ay medyo nababalisa sa oras na ito. Gusto lang niyang gamitin ang teleportation array para makaalis ng mabilis, kung saan niya gustong bigyang pansin. Kaya walang sabi-sabi, diretso siyang lumabas na may hawak na espada. Gusto lang umalis ni Yezuan, bagamat sinabi niya na walang kapatawaran, ito ay isang banta lamang, at hindi niya talaga sinabi na siya ay papatay ng walang pinipili.
Gayunpaman, may isang uri ng tao na hindi nagmulat ng kanyang mga mata, ngunit kailangan pa rin niyang gumawa ng gulo sa ganoong pagkabalisa na sandali kapag si Yesuan ay sabik na sabik. Ito ay naghahanap lamang ng iyong sariling kamatayan. Patayin mo siya para sa akin, lahat, sumama ka sa akin. Ang pinuno ng tatlong pamilya ay talagang naglabas ng utos na patayin si Yesuan, at kasabay nito, isang grupo ng mga tao ang huminto sa harap ni Yesuan. How dare you? Mahigpit na hinawakan ni Yesuan ang divine sword, at ang kanyang mga mata ay namumula na. Sa wakas, sumiklab si Yesuan, at ang desperadong pagsabog, kahit na maantala pa ito ng isang segundo, malamang na mapapawi ang Zuan-Zuanrun clan. Paanong hindi nagalit si Yesuan? Kabanata 2350, ang batas ng banal na domain. Thousand Beast Sword Attendant, Flower God Sword Attendant, Dry Bone Sword Attendant, Skeleton Summoning Me Out, bigyan mo ako, huwag mo akong patawarin, sinuman na naninindigan sa daan, walang kapatawaran. Ding, system prompt, alarm, alarm, ang host ay pumasok sa isang rampage state. Ang host ay nagngangalit, ding, system prompt, alarm, alarm, host mind out of control, critical alarm. Ang isang malaking bilang ng mga system prompt ay tumunog, ngunit si Yesuan ay direktang pinatay ang system prompt, at si Yesuan sa oras na ito ay nawala ng malay. Ang pag-asa kay Luoluo at ang pag-aalala tungkol sa Xuanxuan Divine Rune Clan ay tuluyang nawalan ng malay kay Yesuan. A thousand beasts feast for me. Shito, patayin mo. Ako, Megatron, magic weapon form, walang awa. Patayin, patayin, patayin mo ako. Boom! Dumagundong, dumagundong. Ang pagkawasak ay isang kisap mata lamang, libu-libong mga hayop ang tumatakbo, ang mga baging ay nasa buong kalangitan, at ang pag-aalsa ni Yesuan ay direktang nagdulot ng Megatron na pumasok sa isang estado ng pag-aalsa, at ang dalawang espada na pumapatay ng Diyos ay direktang umindayog ng nakakatakot na aura ng espada sa hangin. Ang buong Wiu City ay nahulog sa kawalan ng pag-asa sa isang iglap. Gayunpaman, kahit nasa ganoong estado, kahit nasa gitna ng rumble na nawala sa kanyang isip, ang pag-atake ni Yesuan ay hindi man lang sinabi na kasama talaga ang mga ordinaryong residente ng Wiu City. Maging si Yesuan mismo, o ang antas ng Diyos, at iba pa, ang mga target ng pag-atake sa oras na ito ay ang mga taong nang ahas na pigilan ang landas ni Yesuan at salakayin si Yesuan. Ang nakakatakot na aura ay kumalat sa buong Wiu City, at hindi mabilang na mga tao ang napaluhod, hindi nang ahas na gumalaw sa loob ng kalahating minuto, at ang ilang mga tao ay direktang natakot na umihi. Ang marangal na Diyos ay talagang natakot kay Yesuan. Si Yesuan ay nagngangalit lamang ng ilang segundo, at sa kalangitan, ang mga disipulo ng tatlong pangunahing pamilya ay patuloy na bumagsak na parang ulan, dahil lahat sila ay pinatay ni Yesuan. Dahil sa galit na aura, ang mga tao sa paligid ng Wiu City, at ang mga banal na hayop sa paligid ng Wiu City ay nagkalat sa takot, at may mga tao sa Wiu sect na nakakakilala kay Yesuan, na natulala na sa oras na ito. Ito pa rin ba ang Yesuan na kilala nila? Bakit napakalakas nito, nakakatakot? Ding, sinenyasan ng system na baliw ang host, at ipinag-uutos na gamitin ang kakayahang makagambala sa mga banal na kaisipan. Ding, system prompt, palakasin ang interference. Ding, system prompt, interference failed, forced to use illusion healing. Hindi sumuko ang sistema, kahit na hinarang siya ni Yesuan. Sa kabutihang palad, ang sistema ngayon ay sapat na ang pagiging makatao, at alam niya na lahat ng ginagawa ni Yesuan ngayon ay nawala ang orihinal na intensyon ni Yesuan, kaya patuloy niyang sinusubukang pagalingin si Yesuan. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ang sistema. Ding, nag-prompt ang system, bumabawi ang host. Ding, nag-prompt ang system, nawawala ang rampage state ng host. Nabawi ni Yesuan ang kanyang kahulugan, nakatitig ng walang laman sa lahat ng kanyang naidulot ng mag-isa, at ngumiti ng mapait. Oy, may mga demonyo na papunta sa cultivation, bagamat siya si Yesuan ay walang demonyo dahil sa sistema, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng sitwasyon na parang apektado siya ng mga demonyo. Minsan, ang mga tao ay talagang gumagawa ng mga bagay na hindi makatwiran dahil sila ay masyadong nag-aalala tungkol sa kung ano ang kanilang pinapahalagahan. Megatron, bumalik ka.
Sa isang kaway ng kamay ni Yezuan, nawala ang Thousand Beast Sword Attendant at ang iba pa, at bumalik din si Megatron sa tabi ni Yezuan, para kay Chenteng, natural na kasama siya sa Chenkun Ring. Hoy, kalimutan mo na, mga kaawa-awang tao, ilalagay ko muna kayo sa lumalamo na espasyo pansamantala. Sa isang kaway ng kamay ni Yezuan, ang 10,000 bangkay na nakakalat sa buong Wiu City ay direktang kinuha niya. Wala pang isang minuto, ang pinsalang dulot ni Yezuan ay masasabing lubhang nakakatakot, lalo na ang lugar sa ilalim ng paanan ni Yezuan, na lahat ay nasira. Yaong mga taong nakaligtas sa sakuna, anuman ang kanilang ginawa noon, anuman ang iniisip nila kay Yezuan noon, sila ay nakadapa na sa lupa sa oras na ito, at hindi man lang sila ng ahas na tumangala kay Yezuan. Direktang inactivate ni Yezuan ang teleportation array at umalis sa Wiu City. Gayunpaman, kahit na siya ay umalis ng mahabang panahon, walang sinuman sa Wiu City ang nang ahas na tumayo. Mayroong kahit na mga tao na direktang natakot sa kamatayan ni Yezuan. Hindi ko alam kung nakakaawa o nakakaawa. Siyempre, saan kaya mag-aalala si Yezuan, dumiretso siya sa Divine Lord Palace sa pinakamabilis na bilis. Tumigil ka, sino ka? Isang grupo ng mga gwardya mula sa Divine Lord Palace ang huminto sa harap ni Yezuan. Bagamat nagmamadali si Yezuan, hindi siya ng ahas na manggulo, kaya kinuha niya ang kanyang identity token, at pagkatapos ay sinabing, bilasan mo at ipaalam kay Yezuan, sabihin mo lang na ako, si Yezuan, ay may apurahang bagay para mahanap siya. Panipi, Dadan, maglakas loob na tawagin ang Panginoong Diyos sa kanyang pangalan, naghahanap ng kamatayan. Biglang, isang napakalaking momentum ang sumabog, at ito pala ay ang intensyon na patayin si Yezuan sa isang iglap. At ang momentum ay napakalakas na si Yezuan ay hindi makagalaw kahit kalahati ng pinigilan na momentum. Ding! Alarm! Alarm! Ang host ay nasa isang desperado na sitwasyon, Mortal death. Ang puso ni Yezuan ay labis na natakot. Maaari ba talaga siyang mahulog dito? Tumigil ka. Isang malambing na boses ang narinig, boses iyon ni Mian. Sa pagkakataong ito ay itinuturing na naiintindihan ni Yezuan ang asensya ng Divine Palace. Kung tutusin, ito ang pangunahing lugar ng Divine Domain, paanong ang isang malakas na tao ay wala nito? Ang figure ni Mian ay direktang lumitaw sa harap ni Yezuan, at nakangiting tinanong si Yezuan, Yezuan, ano ang nangyayari sa iyo, bakit parang wala ka sa hugis? Panipi, Lord Divine Lord, mangyaring magpadala din kaagad ng isang malakas na tao, may mga kaaway ng Demon God Divine Domain upang makalusot sa aking Kunlun Divine Domain, at kinubkob nila ang Divine Rune Clan sa oras na ito. May ganun ba? Bahagyang sumimangot din si Mian, dahil ang bagay na iyon ay talagang nakakagulat, at ito ay walang alinlangan na katumbas ng isang deklarasyon ng digmaan sa Divine Domain. Walang alinlangan, ito ay katumbas ng pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng dalawang Diyos. Nasaan ang mga bantay ng Divine Palace? Few, hindi mabilang na mga figure ang lumitaw, at ito ay walang iba kundi ang elite na Divine Lord Palace Realm Guard. Kilalanin ang Panginoon. Kaagad kang sumama kay Yezuan upang suportahan, Yezuan, utusan kang maging law envoy ng Divine Domain, at magkaroon ng buong autoridad na harapin ang bagay na ito, ang Divine Palace Guards at anumang puwersa sa paligid ng Divine Rune Clan na sinabi mo, maaari mong direktang tawagan ito. Pagkatapos magsalita, direktang binato ni Mian si Yezuan ng isang magic weapon, na katumbas ng isang opisyal na selyo, at ito ay isang patunay ng pagkakakilanlan ni Yezuan bilang isang God Domain Law Envoy. Siyempre, mayroon din itong iba pang mga function. Salamat, Panginoong Diyos. Natural na hindi tumanggi si Yezuan, kaya kinuha niya ito ng basta-basta. Ang desperado na eksenang kanina lang ay nagpapalpitate sa puso ni Yezuan, sa oras na ito, saan nang ahas si Yezuan na maging mapangahas kay Mizuan. Kahit na si Mian ay napakabuti sa kanya, ngunit si Mian ay ang Diyos na Panginoon at ang Panginoon ng panig na ito ng domain ng Diyos. Para sa mga powerhouse ng Kunlun Divine Domain, kahit sino pa ang i-provoke ni Yezuan, kahit na malinaw na malayo siya sa bahay, walang pakialam, ngunit kung maglakas loob siyang suwayan ang kanyang kapatid, hinahanap niya ang kamatayan. Nagpasalamat si Yezuan kay Mian, hindi siya naglakas loob na mag-antala kahit sandali,
At mabilis na umalis muli, ang bilang ng mga gwardya sa Divine Palace ay hindi gaanong, sa katunayan, ito ay nagdagdag lamang ng hanggang 10,000, ngunit ang 10,000 katao na ito ay maaaring ituring na mga elite ng Kunlun Divine Domain.